Hello mga kaniyog, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. So yan po ay tayo po ay uling magbiyahe, magmotor po tayo. Mag-rides tayo kasama yung aking misis. Siya po yung ating cameraman. So yan guys, tayo po ay papunta sa isang lugar kung saan maganda. Maganda daw ang lugar doon sa Bayang, Batan, Aklan. So nakita natin guys itong housing. Yan, kung nakita nyo sa aking video ay yan po ay wala pa gaanong tao dyan. Medyo inabandon. Yung panahon ng pandemic, marami pong itinayo ang gobyerno na housing dyan. Kaso ang problema ay parang parang hindi nagustuhan yata ng mga tao at walang nakatira dyan. Kakaunti lang yung tumira dyan. Sa tabi po ng kalsada yan. Papuntang yan sa Bayang, Batan, Aklan. Papuntang Pandan Hills. So yun, kaya yung bahay na yan parang inabandon at hindi na tinitirahan ng mga tao. Kasi mas ginusto pa guys ng mga tao ay tumira sa normal ng mga bahay sa kanilang mismong lupa. Doon at malaya silang doon. Makapagtayo ng kanilang bahay. Siyempre maliit lang po yung housing pinapatayo ng gobyerno. Kaya siguro naisip ng mga tao parang hindi sila compatible doon sa bahay na yun kasi medyo maliit, lalo na kung 10 yung mga anak, talagang hindi sila kakasya doon guys. So yun, patuloy yung ating pagmaniho ng motor. At siyempre kasama ng ating cameraman na magaling mag-awak ng camera. Siya ang aking tour guide guys, ang aking misis kasi master daw siya sa Pandan Hills. Kaya inabot kami ng gabi papunta doon kasi medyo busy kami. Kaya naisipan namin subukan naming puntahan yung Pandan Hills kung talagang maganda. Puntahan yung lugar na yan kasi marami na pupunta ng mga content creator at siyempre mga karatig bayan na saksihan kung gaano kaganda ang view ng Pandan Hills, Bayang, Batan, Aklan. So yan, at patuloy tayong nagmamaneho ng motor at siyempre at medyo mabagal-bagal ng konti ang ating takbo dyan kasi siyempre at gabi na, madilim at salamat naman at medyo maliwanag yung ating ilaw. At wala tayong gaanong nakakasalubong ng mga sasakyan guys at mga motorista kasi gabi na. At alam naman natin sa probinsya, pagdating ng mga gabi na mga alas 6 ay wala na gaanong gumagala pag gabi. Ganon talaga kakatahimik dito sa probinsya guys, hindi kagaya doon sa Manila na overcrowded. Maraming mga sasakyan kahit kaliwa kanan ay maraming mga motorista. Sikip-sikip na ang kalsada, hindi kagaya dito sa probinsya na luwag na luwag. Kahit magpatambling-tambling ka pa dyan sa pag-drive ng inyong mga sasakyan. Wala gaanong nakakasalubong, hindi traffic at walang pagod sa mamamaneho. Hindi pa hinto-hinto yung pagdakpo ng ating mga sasakyan kasi maluwag yung kalsada. Hindi kagaya sa Manila, sana all masikip na. Sana all. At medyo naramdaman ko guys at medyo mahaba na yung aming takbo at parang gusto ko na rin magtanong-tanong kasi para walang direksyon ang aming pagtakbong ito. Parang walang katapusan yung aming pagbabiyahe guys kasi parang nagdududa na talaga ako na may kakaibang mangyayari sa aming pagbiyaheng ito. Kaya medyo nag-iisip ako guys na huminto. Kaso wala naman akong mapagtanungan kasi wala naman tayo nasasalubong ng mga tao. Kasi ngayon nga at madilim na at walang gaanong mga taong naglalakad sa kalsada. Kaya tinuloy-tuloy na namin guys yung pagbiyahe namin. Kahit medyo alanganin na yung aming pagtakbo para iba na yung nasa isipan ko guys. So yun nga, nakasalubong tayo ng isang motor, sana all. Nakasalubong tayo ng isang motor, ay diretso-diretso na may takbo. So yun, may nakita tayo ng isang building guys. Yun, at napahinto kami. Yung napunta namin guys pala ay Div-In na, yung Peaceport. Sarado po yan. Ako, kaya sabi ko kay Mrs. Akala ko si iMaster doon, alam na alam niya. Yung pala, naligaw kami guys. Kaya paikot-ikot yung camera namin. Nakita na namin yung kagandahan ng dagat. Sana all, at malakas pa yung ulan niya yun. Pasensya na kayo guys sa ating voice over. Malakas talaga yung ulan. So bumalik kami ni Mrs. kan guys. At kasi sabi ko, akala ko master siya. Ayun pala, master siya sa pagligaw. Naligaw kami dyan guys. Kaya ginawa namin, bumalik kami. Kaya sabi ko, videoan muna yung kagandahan ng karagatan. At may nangunguha ng isda doon. Kaya nabiyahe kami. Pabalik na naman uli. Pabalik na kami guys. Tuloy-tuloy naman pagtakbo namin kung saan kami nanggaling. At naghahanap kami ng pwedeng mapagtanungan. Ang problema, wala naman kami mapagtanungan guys. Kaya kami ay naligaw. Sana all, naliligaw ng landas. O yun guys, diretso pa rin kami dyan. Kaya sabi ko kay Mrs. ay
akala ko siya ay master doon sa lugar na yon kasi nakapunta siya. Yun pala, nakapunta sila araw at siyempre hindi naman sa driver. At siyempre medyo mabilis-bilis ng konti yung takbo natin guys. Kaya siguro hindi niya masyado natandaan yung daanan. Kaya diretso na kami, diretso dyan sa Tagano. Yun nga, yun, sa Nawa may nasalubong kami isang bata. Yun nga guys, nagtanong kami sa bata kung saan banda yung Pandan Hills. Kaya sabi ng bata, dumiretso pa daw kami at liliko daw kami sa kanan, malapit doon sa may church. Kaya sabi ko kay Mrs. ay pagbalik na lang namin kasi madilim na. Babalikan na namin uli yung Pandan Hills. Kaya kami ay babalik na kung saan kami galing at uuwi na lang kami guys kasi inaabot na kami ng gabi. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood ng ating video ito. God bless po sa ating lahat. Yun nga, naligaw tayo kung saan tayo pupunta. Hindi tayo nakarating sa Pandan Hills at failure po ang ating pagbiyahe guys sa araw na ito. Sundan nyo lang guys yung video ito kung tayo nga ba ay makapunta doon o hindi. Kasi hanggang may buhay, may pag-asa sa bila. Huwag kang susuko. Tuloy lang laban. Diretso lang kung kaya mo pang dumiretso doon. Pero ako, siyempre, hindi ako susuko. Babalikan ko yung lugar na yon. Kasi napakaganda daw yon at talagang gusto kong puntahan talaga yung Pandan Hills doon sa Bayang Batan Aklan. Kaya maraming salamat guys. Kung bago ko lang sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan na mag-like and subscribe and share po ng ating video. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye and keep safe always.